Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, direct contributors ng PhilHealth planong paglaanan ng private rooms sa ilalim ng Zero Balance Billing Program. Quezon City Milk Bank nagbibigay serbisyo na rin sa labas ng lungsod. Batas para sa karagdagang proteksyon para sa mga alagad ng media, ipinanukala sa Kamara. Ilang mga awit nagsanib puwersa para sa alay sa magnanay pre-Valentine Benefit Concert. Dalawang Phil-Italian bronze medalist sa SEA Games bumisita sa Philippine Ambassador sa Italia. Lady Gaga, Ricky Martin, special guest ni Bad Bunny sa kanyang historic performance sa Super Bowl halftime show. Sa ating unang The Better News ngayong araw, pinag-aaralan na ng Department of Health ang paghahatid ng karagdagang benepisyo para sa mga kababayan nating direct contributors ng PhilHealth. Kabilang narito ang planong paglalaan ng mas magandang accommodation bilang katumbas ng kanilang ambag sa healthcare system ng Pilipinas. Ang mga detalye ihatid ni Arnold Herrera. Kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Health ang paghahatid ng karagdagang hospital benefits para sa mga direktang contributors ng PhilHealth sa ilalim ng Zero Balance Billing Program. Partikular ang planong paglalaan sa kanila ng special area o pribadong kwarto alinsunod sa kanilang panawagan para sa mas patas na benepisyo kumpara sa mga individual na hindi kayang maglabas ng pera at inaabunuhan ng gobyerno. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, marapat lamang itong ipagkaloob sa direct contributors lalo't sila anyang pangunahing nagtataguyod ng programang Universal Healthcare ng bansa. Sa oras na maipatupad, hindi ilalagay sa common ward ang mga pasyenteng aktibong nag-aambag sa National Healthcare System. Sa ilalim ng kasalukuyang Zero Balance Billing Program, sagot ng DOH ang mga gastusin ng PhilHealth member sa ospital, mula professional fees, lab test, operating room services at hanggang sa mga gamot, kapalit ng common ward accommodation. Nasa higit 36 na milyong Pilipino ang PhilHealth direct contributors sa ngayon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglunsad naman ang Classroom Leasing Initiative ang Department of Education o DepEd bilang pansamantalang solusyon sa kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Mismong si DepEd Secretary Sani Angara ang nanguna sa pagbubukas ng programa sa isang paaralan sa Laguna para sa senior high school students doon. Ang buong detalye sa The Better News Report na ito. Inilunsad ng Department of Education o DepEd ang Classroom Leasing Initiative, isang pansamantalang solusyon kasama ang mga local government unit at pribadong sektor upang mabawasan ang siksikan sa mga public school habang nagpapatuloy ang pagtatayo ng mga permanenteng pasilidad. Pinangunahan mismo ni DepEd Secretary Sani Angara ang paglulunsad ng programa sa Pila, Laguna, ang unang pilot area kung saan ginawang annex ng Don Manuel Rivera Memorial Integrated School ang inuupahang pasilidad para sa senior high school learners. Ito rin ay upang masolusyonan ang kakulangan ng silid-aralan sa mga mataong lugar, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Angara, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong Pilipinas, ngunit kailangan ng mga praktikal at agarang solusyon tulad ng classroom leasing para hindi na maghintay ang mga kabataan at guro ng ilang taon bago magkaroon ng maayos na lugar para matuto. Bukod dito, may iwasan na rin ang siksikan, shifting schedules at bawas na oras ng pagtuturo lalo na sa mga lalawigan at lungsod na mabilis ang paglaki ng populasyon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, nabibigyang serbisyo na rin ang mga ina at sanggol sa mga karatig lugar ng Quezon City ng kanilang Human Milk Bank. Ito ay matapos na lumabas na mahigit kalahati na ang ipinamamahaging pasteurized human milk noong nakaraang taon ay napunta sa mga hindi residente ng lungsod. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residente ng Caloocan, Makati, Mandaluyong at Maynila, gayon din ang mga probinsya ng Bulacan at Rizal. Ang The Better News ihahatid ni Millie Borja. Nakikinabang na rin ang mga residente mula sa karatig lugar sa serbisyo ng Quezon City Human Milk Bank matapos ipakita ng datos na 56% na ipinamahaging pasteurized human milk noong nakaraang taon ay napunta sa mga hindi residente ng Quezon City. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, bukas ang lungsod sa pagtulong sa mga ina at sanggol na nangangailangan kahit pa sa labas ng Quezon City. Binigyang diin din ni Belmonte na ganito dapat gumana ang serbisyong pangkalusugan. Ang mga lungsod ay nagtutulungan para sa mga pinakanangangailangan. Itinatag noong 2015, ang QCHMB ay nagbibigay ng pasteurized human milk sa mga preterm at medically vulnerable na sanggol na may mga ina na may suliranin o mga medical na kondisyon. Noong nakaraang taon, umabot sa 738,670 ml ng pasteurized human milk ang naipamahagi ng QCHMB sa 496 na sanggol. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residente ng Caloocan, Makati, Mandaluyong at Maynila, gayon din ang mga probinsya ng Bulacan at Rizal. Ayon sa pamahalaang lungsod, ang mas mababang bilang ng mga benepisyaryo mula sa Quezon City ay sumasalamin sa epektibong nutrisyon at lactation support programs ng lungsod na tumutulong sa mga ina na matugunan ang kanilang pangangailangan ng gatas ng kanilang mga sanggol. Ang QCHMB ay kabilang sa mga finalist ng Galing Pook Awards noong 2021 at 2024 na kumikilala sa mahusay na mga programa ng mga lokal na pamahalaan. Umabot sa 3,315 na eligible donors ang nagkaloob ng human milk sa QCHMB noong nakaraang taon. Tumatanggap ng donasyon ng QCHMB sa Quezon City General Hospital at Novaliches District Hospital sa pamamagitan ng walk-ins, milk letting activities at nakatakdang milk pick-ups. Sinabi ng City Hall na lahat ng nakokolektang gatas ay dumadaan sa mahigpit na pasteurization upang masiguro ang kaligtasan ng... Opisyal namang inilipat ng pamahalaan ang ownership o pagmamayari ng isang malaking hydroelectric power plant complex sa Laguna sa isang consortium na pagmamayari ng Aboitiz Power at ng dalawang Japanese firms. Nabili ito ng naturang kumpanya ng higit 36 billion pesos mula sa gobyerno na layo ng mas tuloy-tuloy na operasyon at serbisyo. Ang mga naging kaganapan, balikan sa report ni Dustin Bayog. Formal nang na-turnover ng pamahalaan sa Aboitiz-led group na consortium ang isang malaking hydroelectric power plant complex dito sa Laguna na layo ng mas tiyak at mas abot kayang liwanag para sa bawat kabayan dito sa Luzon. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kalayaan, Laguna kahapon ang formal na paglilipat ng ownership ng Kaliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant Complex sa Thunder Consortium. Ito ay pagmamayari ng Aboitiz Power Corporation, katuwang Japanese firm na Sumitomo Corporation at Electric Power Development Corporation Limited o J-Power matapos mapanalo ang bidding noong 2025 sa pagsasabribado ng naturang hydropump. Bahagi ito sa plano ng pamahalaan upang mas gawing sustainable ang enerhiya ng bansa gamit ang renewable energy at matiyak ang affordability nito sa pangmatagalang aspeto. Today's turnover of the Kaliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant marks a deliberate step toward an energy system that is steadier in operation, smarter in design, and ready for the future that we are building. A future where Filipinos can count on electricity that keeps space to their needs and works without disruption. Ang CBK-HEPP ay kaya mag-produce ng 797 megawatts na binubuo ng tatlong pasilidad na matatagpuan sa Laguna. Una rito ang Kaliraya Power Plant, isang impounded water plant sa Lumban, Laguna, kung saan mula sa Kaliraya Reservoir kinukuha ang tubig nito upang makalika ng kuryente. Habang ang Botocan Power Plant ay gumagana bilang run-of-river system na nanggagaling sa Botocan River. At ang Kalayaan Power Plant na isang pump storage facility na sumusuporta sa Luzon Grid. Sa kanyang talumpati, inibigyan din na Aboitiz Power Chairman Sabi na Aboitiz ang kalagalan na naturang pasilidad sa babago-bagong sistema sa enerhiya. It provides flexibility, stability, and resilience in a rapidly changing energy system. It allows us to manage peaks in demand, support reserves, and integrate more renewable energy into the grid without compromising reliability.
And as we add more solar and wind into the system, facilities like the CBK become even more critical. Saksi rin sa seremonyang Japanese Ambassador na Sendo Kazuya kung sa binibigang halagang mayamang relasyon ng Pilipinas at ng bansang Japan. These interactions have woven a rich tapestry of friendship and cooperation between our nations. And this weaving continues by adding new threads, further strengthening and developing our relations. Samantala noong Hulyo na karang taon, nang inisyu ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSALM ang Notice of Award sa Thunder Consortium tungkol sa pagbili sa CBK kung sa nagkakalaga ito ng 36.27 bilyong piso. Mula rito sa Calayan, Laguna para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga kasamahan natin na alagad ng media. Inihain sa Kamara ni na ACO Bicol Party List Representatives John Almario Chan at Alfredo Garvin Jr. ang isang panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon ng mga media personnel sa buong bansa. Sa ilalim ng House Bill No. 7431 o ang Media Personnel Protection and Welfare Act, pagkakalooban din ng karagdagang safety measures at benepisyo ang mga field workers, camera operators, maging ang mga producer at editor sa likod ng mga balita. Ito'y bilang pagkilala sa mga hamong kaakibat ng mga individual na buong tapang na nakipagsapalaran sa mga hidwaan, sakuna at usaping pampulitika na nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Ngayong papalapit na ang Araw ng Mga Puso, isang concert for a cause ang inorganisa sa The Manila Hotel. Layunin nitong suportahan ang programa ng lungsod ng Maynila na labanan ng malnutrisyon sa mga bata at mabigyang suporta ang mga dakilang ilaw ng tahanan. Ang highlight sa alay sa Magnanay Pre-Valentine Benefit Concert sa aking exclusive report. Ngayong papalapit na ang Araw ng Mga Puso, isang pre-Valentine Benefit Concert ang inihandog ng ilang mga batikan sa larangan ng pag-awit. Layunin nito na suportahan ang programa ng lungsod ng Maynila na labanan ng malnutrisyon sa mga bata at suportahan ang magandang kalusugan ng ating mga dakilang ina. Ang buong kaganapan sa alay para sa Magnanay Benefit Concert. Panoorin sa report na ito. Ngayong buwan at sa papalapit na Araw ng Mga Puso, isang pre-Valentine Dinner Benefit Concert ang handog ng ilang mga batikang mga awit bilang isang sama-samang pagkilos na labanan ng malnutrisyon sa mga bata at poor maternal health sa mga ina. Bida sa benefit concert ang ilang idol pagdating sa pag-awit tulad ng iconic Filipino vocal group na The Rainmakers na hinira ng audience gamit ang kanilang original hit song na Binibini. Sinundan niya na pagpapakita ng talento ng batang saxophonist na si Gibson Villawan. Makapanindig balahibong performance naman ang handog ng 2015 Asia's Got Talent second runner-up na si Jerfil Flores. Sinmahan pa siya ng singer-actress na si Alizon Gonzalez na inawit ang kantang Never Enough. Hindi rin nagpahuli ang tinaguriang first undefeated Pinoy pop superstar na si Aisel Santos na inawit naman ang emotional rendition nito ng Disney classic song na Go the Distance. Bukod sa mga batikang mga awit, naghandog rin ng awitin ng former Senator, Congressman at kasalukuyang presidente ng Manila Hotel na si Jose Joey Lina Jr. Samantala, kabilang rin sa mga dumalo sa concert si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health na isa sa sumusuporta sa programa. Layunin ng benefit concert na gamitin ang ganda ng musika sa pagtulong sa mga mahihirap na ina sa lungsod ng Maynila. Ito ay bilang suporta sa unang 1,000 araw ng bata sa sinapupunan, ang kritikal na yugto sa paghubog ng kalusugan ng bata.
Inisyatiba ito ng Knights of Rizal at ng Children's First 1,000 Days Coalition o CFDC sa pakikipagtulungan sa Manila LGU. Ang kikitain naman mula sa alay sa Magnanay Benefit Concert ay mapupunta sa mga indigent pregnant mother sa Maynila at tutukuyin sa pamamagitan ng barangay health workers at barangay nutrition scholars. Mula dito sa Manila Ballroom at The Manila Hotel para sa MBC TV Network News, sa ngalan ng ating showbiz Angel Angelica Cosme, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng palakasan, bumisita ang dalawang Filipino-Italian SEA Games bronze medalist kay Philippine Ambassador to Italy, Nathaniel Imperial, bilang pagkilala sa kanilang tagumpay at pag-aangat ng hockey ng Pilipinas sa international stage. Basta sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Dalawang miyembro ng Philippine Hockey 5S team na nanalo ng bronze medal sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand noong Disyembre ay bumisita kay Philippine Ambassador to Italy na si Nathaniel Imperial. Pinuri ni Imperial ang Phil-Italians na sina Agustino Teofilo Alfieri at Clayton John Opeña Lanting sa kanilang perseverance at sa pagdala ng bandila ng Pilipinas sa international na entablado. Binigyan din niya na ang sports, lalo na ang hockey na isang lumalagong disiplina para sa mga Pilipino, ay mahalagang daan para sa inspirasyon at pagkakaisa. Pinasalamatan din ng ambassador ang mga magulang, coach at ang Italian sports community sa patuloy na suporta sa mga atletang Pilipino sa ibayong dagat. Si Alfieri, 28 years old, ay isang two-time SEA Games athlete at naging team captain ng Philippine national team sa Hockey 5S at indoor events sa Thailand. Ipinanganak at lumaki sa Italia, pinagsasabay niya ang kanyang karera bilang production engineer sa aerospace industry at ang kompetitibong paglalaro ng hockey. Samantalang si Lanting, 16 years old, ay isa sa pinakabatang miyembro ng Philippine Hockey 5S team sa SEA Games. Isa siyang high school student sa Rome na naglalayong maging doktor habang ipinagpapatuloy ang kanyang hilig sa sports. Nagsimula siyang maglaro ng hockey noong 2017 at ilang podium finishes na sa Italian national competitions bago makasungkit ng bronze medal sa SEA Games. Ayon sa embahada, ang tagumpay ng dalawa ay sumasalamin sa lumalakas na presensya ng mga Pilipinong atleta sa Europa at sa papel ng sports sa paghubog ng disiplinado at values-driven na mga kabataan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang ngayon, hot topic pa rin ang online historic performance ng Puerto Rican superstar na si Bad Bunny sa nagdaang Super Bowl halftime show. Ang special guest at ilang highlights, balikan sa report ni Showbiz Angel. Nagmisulang cultural celebration ang performance ng Puerto Rican superstar na si Bad Bunny sa nagdaang Super Bowl halftime show. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! De cuando la tuve, de vida el tema beso. Special guest ng DTMF hitmaker si Mother Monster Lady Gaga at dito narinig ang salsa-inspired rendition ng kanilang hit collab ni Bruno Mars na Die With A Smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Gumulat din sa audience ang paglabas ng fellow Puerto Rican star ni Bad Bunny na si Ricky Martin na first-timer sa Super Bowl stage. Bukod kina Lady Gaga at Ricky Martin, nakiindak at nakisaya rin dito sina Karol G, Cardi B, Jessica Alba, gayon din sina Pedro Pascal at Young Miko. Samantala, highlight din ng show ang isang couple na ikinasal mismo sa gitna ng halftime show sa Santa Clara, California. Si Bad Bunny ang kauna-unahang Super Bowl halftime show headliner na nag-perform in full Spanish. Mga gunita na kamakailan lang gumawa rin ito ng kasaysayan dahil sa unang pagkakataon, isang Spanish language album ang nakasungkit ng titulo bilang Album of the Year sa prestihiyosong Grammy Awards. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw, at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi
The Better News. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.